Okay, so ito yung motherboard ni HP. HP Produce 600G1 small form factor. So as you can see, this cooler is not standard, and also the 4-pin PWM. Yung likod is hindi siya rin standard, so wala tong backplate kaya bumili ako ng nuts. In the original case, dito siya. Yan. Ito yung power supply niya, not standard. 240 watts lang to. Ito yung power supply niya. Kung titignan natin, meron siyang 6-pin at power command. Kung wala ito, hindi ito magpa-power off. Pag pinundot mo yung power button, kailangan mo itong i-plug sa motherboard. Ito yung 4-pin CPU power. So para gumana to, kapag magsusok ka ng ganitong mga office PC o desktop, so bumili ka ng connector. First of all, wala tong I/O shield. So ang yung I/O shield nito is sa bakal naka-attach. So yung ginawa ko is nag-order ako sa China, nagpagawa ko nito. At bumili ako nito na 6-pin with power command to 24-pin adapter para gumana siya sa 24-pin na power supply. So dito mo siya i-connect. Yan, ganyan, para magana siya. And first of all, ito yung case. Micro ATX in-play Meta with built-in RGB fans 3. Tatlo yan. So meron na din akong hard drive na 1TB, SSD na 256 from Fanshang. At remember, kailangan natin to na front USB with front audio kasi magbubut yan na error yung message sa BIOS. At dito, sa dito na part, kapag magbubut itong motherboard na to, kapag nailipat mo na siya sa standard na mga ATX case, mag-i-error siya, magsasabi rare chassis fan not detected. So kailangan yung lagyan ng CMOS jumper dito. 4-pin to pero non-standard, hindi siya standard. It means so kapag nakalagay itong CMOS jumper, mawala yung error. Tsaka itong USB 3.0 and non-standard ito na front USB. Itong yellow is sa HP, so ito siya lang. Ito yan. Tsaka ito yung isa sa front audio to dito sa blue. So sa case, meron akong front USB USB 3.0 kaso medyo malulus ng kunti, kaya gagamit ako nito. At para gumana itong front USB sa harap ng casing, ito mapakita ko. Ito siya, para magana to, kakailangan natin ng ito siya. USB 3.0 adapter, male version. So para magana to, i-connect natin to doon sa case, sa header, ito. At saka i-connect natin dito sa port na dalawang blue to para magana siya. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano to gagana ng walang errors sa pagboot at everything's gonna be alright. Now let's do the transplant. Ito yung black na case at ito yung sinasabi ko na USB 3.0 header. Kapag nakabit nyo na to, medyo magulo siya ng konti. Ito yung mag-trigger na mag-error kada boot ng PC ninyo. So yung gagawin niyo is ipapan nyo to dito. At ito, remember dito yan para hindi siya mag-create ng error. At gagamit tayo nito na USB 3.0 male version. At sa switch pala, yung LED switch at resist switch is hindi available dito sa motherboard. Yung LED switch is para yung sa mga hub na built-in. Itong fans na nandito sa akin is powered ng Molex. Ito yung Molex sa likod. Ito siya. Tatlong fan, may bilog na apat Molex yan. Ito yung Molex na nakabit na para mapagana itong tatlong fan. So wala yung controller hub or remote. Built-in lang pala yung fan. Sa pagbili, included na yan. So nakabit na natin yung power supply. Ito siya. Yung hard drive. So mamaya, itong SSD dito. Yan. And motherboard lastly. So ititest natin kung hindi ito mag-error. So remember, kailangan yung lagyan ng CMOS jumper dito para hindi siya mag-create ng rare chassis fan not detected. Okay, so ilalagay natin itong motherboard sa case. At nga pala,
bago ko to ilagay, kailangan natin muna ikabit yung I/O shield. Yan, nakakabit na siya. At ito yung stands off. 1, 2, 3, 4. 4 lang yung nakalagay sa kanya. So, pwede natin pa magdagdag. Tayo pala magdagdag, I mean, ito. Itong maliit na ito na kulay gold. So, hindi ko na yung lalagyan kasi okay naman yung alignment niya dito. 1, 2, 3, 4. Para balance yung motherboard. So, ilalagay na natin. Yan, careful. Alignment is the must. Lang. Careful. With true pressure. Ayan. Yung wire, ingatin ninyo para swabe. Ayan, so kasi nakakabit siya ng maayos. Ayan. Perfect. So, kailangan natin ito screw. So, ito yung mga screw niya. Siyempre, kulay itim. Dapat kulay itim yung screw. Kasi itim yung case. So, yung screw natin is 4 lang. Ayan. Little more push, din masasuccess na tayo. Bongga. So, pangalawa is so, i-screw na natin. So ayan, nakabit ko na. 1, 2, 3, 4. Apat yan. Let's close sa stands off. And ikakabit na natin to dito sa 6 pin to 24 pin. So ito yung 6 pin. Hindi dito sa black kasi dito yung SATA kumukuha ng power sa motherboard. Ayan. So kakabit na natin to. Ayan. At itong white na to, huwag nitong kakalimutan. Dito yan. Ganito yan. Yan. 1, 2, 3. Yan. When careful lang, baka makasira yung pins. Yan. Tapos, ikakabit natin to dito sa power supply na 24 pin. Okay, ito pala yung front audio with front USB. Dito yan sa HP na original case. Dito ko yan kinuha. At ito pala yung 6 pin. Dito yan nakakabit. At ito pala yung white na power command. Dito yan. So remember, kailangan mo nito para gumana to sa mga standard na mga power supply na 24 pin. Yung sinabi ko sa iyo kanina, mga lodi, yan. Ito, power supply. So, nakabit ko na yung power switch, HDD LED, ang power LED, positive and negative. So, wala yung resist switch and LED switch. Yung LED switch is para sa hub. So, trinay ko tong i-plug in na front USB galing dito sa case. Itong non-standard front USB from HP na kulay yellow. Tingnan natin kung mag-create ito ng error. At saka ito na USB 3.0. Sabi ko kanina medyo maglulus to ng konti. So kailangan natin i-plug yung original na USB 3.0 na header na galing sa HP. Tingnan natin kung mag-error. Alright, naka-plug in na yung extension wire. At may green, it means may power yung motherboard. So on na natin. So ayan, umilaw na siya. So, wait natin mag-display yung monitor. So ito na yung display ng monitor. Front USB 1 not connected and front USB 2 not connected. So ito siya yung sinabi ko na kulay yellow. Front USB 1 not connected and front USB 2 not connected. Ito nasasabi ko naglulus. So kailangan natin palitan yan para mawala tong error. At yung fan pala na may CMOS jumper, kailangan na yan nakakabit. Ayan na maliit. Para wala dito yung error na rear chassis fan not detected. Yun lang. At normal to nagpa-power off. Hindi kagaya ng iba kasi nakakabit yung kulay white na power command. Yung sinabi ko kanina, see the result? If we power off, so parang normal lang. So i-try natin i-power off. So naka-plug in na yung dapat i-plug in. O ayan, yung front USB 3.0 yan. Ito na yung male adapter niya. Yung yellow tsaka yung black, dalawang front USB yan. Yung yellow is non-standard. Yung front audio is dito yan sa casing na to.
So ito yung front audio ng original HP Blue. So as you can see, wala siyang error. Nag-upper lang yan na non-system disk or disk error kasi wala akong in-install pa na hard drive o hindi pa nakakonek yung hard drive or SSD. So ganun yung pag-bypass ng ganitong mga issue kapag magsasoftcase ka ng mga Dell or HP na mga desktop pang office. So ganun yung kadali. So set up na natin to para makita natin yung full result at saka i-test natin to. Okay, power on na natin. Everything's ready. Wait natin mag-display. Naka-SSD dito. Hindi ko muna ito tatanggalin na plastic sa glass para iwas gas-gas. So ayan, wala siyang error. Diretso boot sa Windows. As you can see, success yung swap case. So ito po yung system information. Naka-Core i5, 16GB RAM with 256 SSD and 1TB hard drive. So dalawa po yan. Ayan. So nakikita natin yung HD LED at saka yung power LED, dalawang front USB at saka isang 3.0 na USB. So all working siya as you can see.